Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo lahat. At sumairin. Magandang umaga mga kapatid. Sa araw pong ito, ating pinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng Mahal na Birheng Maria. At pinagpupugayan natin ang Mahal na Birhen ng Buena Hora ng Quiapo. Tayo ay nagagalak dahil pinagkaluban tayo ng isang ina upang maging halimbawa na tutularan para sa ating kabanalan. Kaya naman taglay ang pusong mapagpasalamat, itinataas natin ang ating mga panalangin, ang kahilingan sa misang ito at yung mga humihingi ng panalangin. Gayon din para sa kapapayapa ng kaluluwa ng aking kapatid na si Yolanda. Kaya sa kapistahan ng pag-akyat sa langit ng Mahal na Birhen, tayo ay sama-samang dumulog sa Panginoon, kilalanin ang ating mga pagkukulang at humingi ng kapatawaran. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong hinanunod.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang kalinis-linisang mahal na Birheng Ina ng anak mong mahal, ay iyong inakyat taglayang kaluluwa at katawan sa kalangitan. Sa pagsasalob namin ng mga bagay sa kaitasan, pagindapatin mong kami makasalo sa kaluhalatian ng Birheng Ina naming mahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaban ng tipan. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kagilagilalas na tanda, isang babaeng nararamtan ng araw at nakatungtong sa buwan. Ang ulo niya'y may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya't napapasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit. Isang pulang dragon na napakalaki. Ito'y may 7 ulo at 10 sungay, at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit, at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng manganak, upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito'y isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki, ngunit may umagaw sa bata at binala ito sa Diyos, sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang maghahari sa lahat ng bansa, sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, "Dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Samantalang sa kanan mo, nakatayo iyong reyna. Palamuti gintong lantay sa damit na suot niya. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. O kabiyak nitong hari, ang payo ko'y ulinigin, ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Sa taglay mong kagandahan, ang hari ang paibigin. Siya'y iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Sama-sama magsasaya, ang lahat ay nagagalak, na pumasok sa templo at sa hari ay humarap. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay
bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung papaanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumadating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung papaanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya at darating ang wakas, pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan, at ibibigay niya sa Diyos Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. Ganito ang sinabi ng kasulatan: ang lahat ng bagay ay lubusang pinasuko sa Kanya ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Mga anghel ay masaya nang iakyat si Maria sa langit na maligaya. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Juda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalawang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay nagnagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka, sapagkat nananalig kang matutupad ang pinasasabi sa iyo ng Panginoon. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking spiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng saling lahi dahil sa dakilang bagay na ginawa sa akin ng makikapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan, kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Pinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig, pinangalat niya ang mga palalo, ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ang mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niya ni walang anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang kay Abraham at sa lahi kanyang lahi magpakailanman.
tumira si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna tayong lahat. Muli, magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Alam niyo po, nung mamatay po ang nanay ko, 3 taon na po ang lumilipas. Nung during the grieving moment po, sa sobrang lungkot, sa bahagi ko po ay nasabi ko, I am no longer afraid to die because when I die and when I go to heaven, I know that I will find my mother there. Siguro po ito po yung mas malalim na pwede po nating tignan na ang ating mahal na birhen ay iniakyat sa langit. Mas lalo po tayong binigyan ng assurance na wala tayong dapat ikatakot na mamatay. Dahil alam natin na kapag tayo po ay namatay, matatagpuan natin walang iba kung hindi ang ating minamahal na Inang Maria. Ngayon po'y pinagdiriwang po natin ang kapistahan ng Our Lady of Assumption. Gayon din ang Buena Hora na ating pong kinikilalang Birhen ng Quiapo. Pwede po natin sigurong i-translate na mabuting panahon o mabuting oras dahil po sa pagkakaloob ng biyaya na ibinigay ng Diyos sa Kanya. Ano po ba itong assumption na ating pong pinagdiriwang? Ito po'y pinroklama ni Pope Pius XII noong November 1, 1950 na sinasabing ang mahal na birhen ay iniakyat sa langit, kaluluwa at katawan. Paano po natin mauunawaan ang ganitong kalalim o sabihin po natin isang bagay na hindi kayang saklawan ng ating kaisipan? Alam niyo po, ito po ay pinaliwanag ni San Antonio ng Padua, si Saint Anthony. Sa bahagi po ni Saint Anthony, ang sabi niya po ay ganito: ang bagay na pagkakaloob ng Diyos kay Maria ng natatanging pagpapala, yan ay walang iba kung hindi ang paghahanda sa Kanya bilang sinapupunan ng Kanyang magiging anak na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya, inilagay po siya at itinangi bilang isang kalinis-linisang babae. Kaya sabi po ni San Antonio, kung ang ilalagay sa sinapupunan ng babaeng ito ay bukod tanging kalinis-linisan, marapat lamang na linisin ang sisidlan o ang sinapupunan nang sa gayon maging karapat dapat siya sa mananahan sa kanyang sinapupunan. Kung ganon, mga kapatid, ito po yung pinakikita po ni San Antonio. Kaya naman marapat lamang na iakyat si Maria dahil si Maria ay hindi nagkasala at itinangi ng Diyos para maging ina ng manunubos. Kung malinis po ang kanyang katawan at hindi nagkasala, marapat lamang po siya na iakyat sa langit. Kaya naman pinakikita po dito sa dogma pong ito ng ating pong mahal na Birheng Maria ay iniakyat kaluluwa at katawan. Dahil siya'y bukod tanging pinagpala at bukod tanging kalinis-linisan na naging sinapupunan ng kanyang minamahal na anak. According to Saint Anthony of Padua, may 2 bagay po raw kaya si Maria ay naging marapat na iakyat sa langit. Una, ang pagkahiran sa kanya bilang maging ina ng ating Panginoong Jesucristo. Ikalawa, ang bahagi ng kanyang
pagkilala na siya ay Aba. Yung pong humility na pinoses ni Mary, ang kanyang kababaang loob at ang kanyang pagtingin sa kapangyarihan ng Diyos, ito po ang nagluklok sa kanya at ito ang nagbigay sa kanya ng katangi-tanging karangalan at pagkilala ng simbahan bilang ina ng Diyos. Napakagandang isipin po, dahil ang ibinigay at pinagkaloob ng Diyos sa kanya ay isang karangalang iniakyat sa langit, kaluluwa at katawan. Ang tanong po sa atin ay ito, ano naman ang saysay nito sa atin? Samantalang tayo punong-puno ng kasalanan. Simulan mo po sa kamay mo kung ano-anong ginagawa ng kamay mo. Magiging karapat-dapat ba tayong pumanik sa langit? Tignan mo ang paa mo kung saan-saan ka dinadala ng paa mo sa ibang bagay na hindi naman kapaki-pakinabang. Tignan mo yung tenga mo. Ano bang pinakikinggan nito? Mas natutuwa po tayo kapag pinakikinggan natin ang chismis, ang buhay ng may buhay. Huwag na po nating tignan sa bahagi natin. Mas nakikita natin ang kamalian ng ating kapwa, ang ating mata, kaysa ma-recognize natin kung ano ang ating kamalian. Ang bibig po natin. Marami tayong minaragtes, marami tayong sinirang buhay dahil sa mga salitang hindi magagandang lumalabag sa ating bibig. Kung ganon, hindi tayo karapat-dapat. Paano po ngayon tayo magiging karapat-dapat at anong sinasabi po sa atin? Walang iba kung hindi ang halimbawa ni Maria. Una, pinakikita po sa atin, kung hindi ka karapat-dapat, then strive to be worthy. Pag sumikapan mong baguhin ang iyong buhay at ngayon binibigyan ka ng isang halimbawa, walang iba kung hindi ang mahal na Birheng Maria. Siya po'y isang huwaran. Huwaran ng isang ina, huwaran ng pagiging mabuting tao, huwaran ng pagiging disipulo, huwaran ng pagtugon sa kalooban ng Diyos. Hindi man niya naiintindihan. Mga kapatid, ito po yung mga bagay na pwede po nating paghugutan nang sa gayon ang ating kasalanang taglay-taglay ay malinis nang sa gayon tayo ay maging karapat-dapat. Ikalawang bagay na pwede po nating tignan sa pagdiriwang natin ang assumption. Ang pagdiriwang natin po ng pag-akyat ni Maria sa langit ay isang napakagandang bagay na pwede nating panghawakan. Yan ay walang iba kung hindi ang pag-asa. Binigyan po tayo ng pag-asa. Kahit ano po ang pinagdadaanan mo, maging problema yan pinansyal, maging problema man yan sa pamilya mo, maging struggle man yan sa buhay mo, o kaya naman kahit ano pa, kahit na karamdaman. Sinasabi po sa atin ang bagay na ito, that you are not destined to stay here. Dahil binigyan po tayo ng Diyos ng isang lugar at yan ay walang iba kung hindi ang makasama siya sa langit. Ito po ang ating tahanan. Kung ganon mga kapatid, pag-asa ang pinaghahawakan natin. Ang pananampalatayang mayroon tayo ay nilalarawan ng mahal na Birhen na nagsasabi sa ating, anuman ang mayroon ka, anumang suliranin, anumang sakit ang nararamdaman mo, magwawakas yan dahil inihanda ng Diyos ang para sa iyo. At yan ay walang iba kung hindi ang makasama ka niya sa buhay na walang hanggan. Ang Birhen ng Quiapo po ang tahanan ng Buena Hora, ang Birhen ng Quiapo. Marapat lamang po na manahan siya rito dahil narito po ang poong mahal Nazareno. Ang larawan ng tinatawag nating paghihirap, ang larawan ng tinatawag nating pagmamahal. At ngayon sa kabila po nito, sinasalarawan naman ng mahal na Birhen na ang lahat ng kapighatian ay magwawakas dahil pinagtagumpayan nito ng kanyang mahal na anak at ibinibigay sa atin ang tunay na pagtitiwala tulad ng mahal na Birheng Maria.
Sa araw pong ito, mga kapatid, magalak po tayo dahil alam po natin na hindi magpapatuloy ang paghihirap na nararanasan natin. Magwawakas ito dahil pinaghandaan tayo ng Diyos ng isang tahanan. At yan ay kanyang pinatutunayan sa mahal na birheng iniakyat sa langit, kaluluwa at katawan. Sa mahal na Birheng Maria, nagbibigay tayo ng pasasalamat, nagbibigay tayo ng pakikilala na harinawa, ibigay sa atin ang tunay na lakas nang sa gayon maihanda natin ang ating sarili upang maging karapat-dapat tayo sa ating pag-akyat sa langit. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sama-sama nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ko kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, iniakyat ang katawan at kaluluwa sa kaluwalhati ang nagniningning si Maria bilang isang dakilang tanda ng ating walang hanggang hinaharap bilang simbahan. Bilang mga mananampalataya, patuloy pa rin naglalakbay patungo sa kaharian ng langit. Ihatid natin kasama ni Maria ang ating mga panalangin sa Diyos na ating Ama, ating tutugon. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Bilang isang simbahan, naway, asamin natin ang muling pagkabuhay na ipinangako ng ating Panginoon. Manalangin tayo. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Ang mga namumuno sa mundo, naway, maging mga kasangkapan ng kapayapaan sa mga bansa. Manalangin tayo. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Ang mga Kristiyano, naway, makatagpo ng pagkakaisa sa paglapit kay Maria, ang abang lingkod na itinaas sa kaluwalhatian. Manalangin tayo. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway, makabanaag ng pag-asa sa kaluwalhatian ni Maria. Manalangin tayo. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Ang mga patay, naway, muling mabuhay kasama ni Kristo at magdiwang nakasama ni Birheng Maria at ng mga santo. Manalangin tayo. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Panginoon ng langit at lupa, makarating sa iyo ang aming mga panalangin sa tulong ng aming niluluwalhating ina, ang unang mananampalatayang nakikibahagi sa kaluwalhatian ng kanyang matagumpay na anak na si Jesucristo na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, manalangin kayo upang ang ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa iyo sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang paghahain ito naway makaakyat sa iyo at bilang katugunan sa pagdalangin ng mahal na Birheng inakyat sa langit, ang aming kalooban na mag-alab sa ningas ng pag-ibig ay lubos nawang pumailan lang sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin, Taas sa Diyos ang iyong puso't isipan. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Ngayong inakyat sa mahal na Birheng langit sa pasimulat larawan laan mong masapit. Ang tanging sambayanan sa iyo nananalig, pag-asa at kasiyahan namin kami iyo papalit. Di mo pinabayaang dumanas ng pagkaagnas ang nagsilang nag-aruga ng iyong bumubuhay na anak nung siya'y maging di na iba sa aming lahat upang kami hatian ng kanyang buhay na ganap. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan kayo sa magitan ng iyong Espiritu. Gawin mong banal ang kaloob na ito pang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago siya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Pinaghati-hati yun, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganon din naman nung matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inebot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya niyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kami tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, lahat ng mga pari, mga liyoso, diakono at ang intensyon ng iyong bayan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay.
si Yolanda. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kami lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso si Jose, kaysa ng mga apostol San Juan Bautista, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang na namin pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng nakagagaling na utos at turo ng ating Panginoong Jesucristo, buong pag-ibig nating tawagin ang ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, paggalaban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Mga kabatid, alin ang manalangin para sa kapayapaan, kapayapaan sa buong mundo, kapayapaan sa ating bayan, kapayapaan sa ating tahanan, kapayapaan sa ating puso. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayrin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang sa Kanya'y patuloy na tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Minati ka pagkahan, Isabel si Maria. Aniya ay mapalad ka sa tanan
Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayan na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon namin ang napagsaluhan ng banal na pakikinabang. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay. Pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Mariang inakyat sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Halina tayo ay manalangin sa ating mahal na Poong Nazareno. Iyuko ang iyong ulo para sa ating paggagawad ng pagbabasbas. Ama naming mapagmahal, kami ay narito sa iyong harapan, sa harapan ng Senyor, ng aming pong mahal na Poong Nazareno. Pagkalubog po sa amin ang biyaya, ang lakas, nang sa gayon, matularan namin ang mahal na Birheng inakyat sa langit. At sa aming pagkakaloob ng tibay at pananampalataya, maghatid ito ng katapatan sa aming buhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pasaglahinawa kayo ng malasakit ng mahal na Birhen na siyang nagbigay sa inyo at tagapaghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Puspusinawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang at parangalan sa mahal na Birheng Maria upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanang magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mahal na Birhen ng buena hora, namamagitan sa lahat ng oras, kabighatian ng aming buhay, pinapawi mong tunay. Mahal na Birhen ng buena hora, namamagitan kay Jesucristo, kaligtasan ang aming dalangin, kaluluwa'y dalisahin. Ave Maria, Ave Maria, Nuestra Señora de la Buena